Magandang araw mga lods. Ayan, ngayon ang itatopic natin paano ba ihanda ang ating mga kits sa sa pag-breed nila mga idol. Ano bang mga preparasyon dapat nating gawin mga lods? Let it, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, dito na naman tayo. Ang itatopic naman natin ngayon mga lods, paano ba natin ihahanda sa pag-breed ang ating mga alagang budgie o parakeets mga lods. Ayan, yan ang ating magiging topic mga lods. Pero bago yun mga lods, pinapauna ko na yung yung raffle natin mga lods. Tuloy-tuloy pa rin yun at ayun, may sumali kanina si Ron. Hindi ko na alam kung ano yung buong pangalan ni Ron. Ayun, ang pangalan niya ay si Pakaanas Ron yan. Ron Pakaanas yan. Shoutout sa iyo idol. Ayan, taga siya, General Trias siya. Malapit lang to mga lods. Patali kung over yung kung maraming tataya o sasali sa raffle natin, na to pwede nang kung General Trias na pwedeng na to sagutin ko na lahat ng pamasahe. Kaya lang tapos pa rin mga lods. Although sumali si idol, nadagdagan ng isa, so siyam na ngayon yung sumasali mga lods. Saka na natin banggitin yung mga kasali pag yung malapat na natin ibola mga lods. Siyam na pa lang sila, 9 person mga lods. Sali na kayo mga lods para may bola na natin. Ayan. Okay, shoutout sa inyong lahat at balik na tayo dito sa ating itatopic mga lods. Ngayon ang topic natin mga idol, paano ba natin hinahanda sa pag-breed ang ating ang ating mga alagang mga kits mga idol. So totally ako mga lods, sa akin personal, pwede nyo gayahin to. Sa akin kasi hindi ako nagpaparis ng bata mga lods. Hindi ako nagpaparis niyan. So paano yung preparasyon ko? Ganito. Una, pag ganyan may gusto ako iparis, siyempre nire-ready ko yung kulungan mga lods. At yung kulungan nila at least maluwag ng konti mga idol. At least single cage na 17 by di ko lang kung basta single cage yan. Kasi mayroong single cage na medyo malaki mga lods Kumbaga sa metro parang siya 35 by 45 yan, mga parang ganon. Tapos ang taas parang ganon din. Ngayon mga lods, pag single cage lang yung gagawin nyo, hanggat maaari ilagay nyo sa labas. Ngayon bumalit lang naman yung nest box na ilalagay nyo, pwede na rin sa loob mga lods. Kasi para maluwag kahit pa paano nakakalipad ng konti ang ating mga alaga. Pero kung may pambili kayong mga lods, mas maganda yung double cage. Ayan, 30 by 17 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Para at least iwas sa pola. Ayan. So dapat may cage kang ganon, kay single, kay double. Tapos nest box mga lods. At least yung nest box mo 8 by 10 o 6 by 10. Ayan. Okay na yun, kahit 6 by 10 pwede na yun mga lods. Huwag lang yung maliit kasi malilimitado din yung inakay niya, itlog niyan mga lods. Tapos yung tungtungan nila mga lods, yung perch. Lagyan yung tungtungan kasi kadalasan dyan sila nagme-mate mga lods sa perch. Kasi pag sa lapag nahihirapan ng mga yan. Tapos kung may pera ka, bumili ka ng cattle bone. Pero pag wala naman, kahit yung mineral block lang mga lods. Tapos yung patukaan nila, yan. Tsaka inuminan, yan. So pag naka-ready na yan mga lods, so at least yung
ano mo, yung ipaparis mo, at least, pinakabata, 7 o 8 months, mga lods. Pero ako tatanungin nyo, 8 to 10 months. Yan ang tama talaga, lalo na kung hindi ka mainipin, 10 months. Yan ang pinaka-the best kasi mature na yung ibon. So malalaman nyo naman sa mga yubi kung mature na yung ibon. Yung lalaki, mga lods, kulay blue yung ano niya, yung sirin, yung sa may ilong. Tapos yung hen naman, kulay brown. Yan. Pero minsan yung ano, yung hen, lalo na pag Lutino minsan, puti lang siya. Hindi masyado minsan nag-brown. Pero matured na siya. Minsan lang naman yan. Pero kung hindi naman Lutino yung ano mo, kasi kung minsan dati ganun yung Lutino ko, sabi ko, bakit mature na, hindi pa rin nagba-brown? Kung pala, may ganun talaga. Tapos sa lalaki rin, sa kak na Lutino, mga lods, ano yun? Minsan hindi rin nag-blue yun. May time na puti lang siya, tapos konti lang ang blue. Pero mature na. Pag kilala mo naman ibon mo, alam mo namang yung buwan niya, walang problema yon. So sa mga yubi naman na parang binili lang, hindi nila alam yung edad ng ibon. Ang palatandaan, kulay blue at saka kulay brown yung ilong nila. Yung kak yung blue, tapos yung hen yung kulay brown. Yan ang palatandaan na matured na sila, mga lods. Pero minsan yung 6 months ganun na siya, pero pinakadabi talaga, tanungin nyo yung pinagbibilan nyo kung yan nabili nyo lang. Pero kung mga alaga nyo na, alam nyo na yan, siyempre, mga lods. So yun, sa mga ganong edad, mga idol, maganda yung breeding niya. Tapos i-condition nyo pala, mga lods. Pag pinagsama nyo, pwede naman pagsamahin kaganyan, bigyan nyo lagi ng gulay. Kahit 2 beses o 3. Tapos kung may pera kayo, i-vitamins nyo, mga lods. Yung dibote, yung gaya ng pikoy. Pero kung wala naman, pwede na yung mga lods, yung sili. Kada patukan nyo, lagyan nyo yung siguro 3 times a week. Yung sili, durugin nyo, yung isang sili. Di ba, may patukaan. Ang pagkain lang naman yan, mga lods, isang kutsara ng seeds o sa takalan ng bata, yung sa gatas, isang takal lang yon. Tapos isang sili, yung siling pula na labuyo, yun. Yung nabibili sa palengke, kahit hindi labuyo, kasi labuyo mahirap hanapin minsan basta yung manghang na sili, ayun, durugin nyo yun, ihalo nyo sa kanilang mga seeds. Ngayon, mayroon pang isa doon, yung kulasimat. Kung gusto nyo para maging successful, kung wala kayong pambili ng vitamins, hanap kayo ng kulasimat, mga lods. Yun na yung pinakagulay, yung kulasimat, 2 times a week. Diba, ganito gawin nyo, mga lods. Kulasimat, bawa, pinagkulasimat mo ngayon, tapos bukas sili. Ihalo nyo sa isang pirasong sili, ihalo nyo sa patukaan, Tapos, palipas ka ng 2 araw, kulasimat na naman. Tapos sili na naman, mga lods. Yan. 3 to 2 times ang kulasimat at saka sili. I-alternate nyo, pwede rin. So, sa ganun, pero yung kulasimat, mga lods, huwag masyadong kasi baka magtae yung yung katamtaman lang. So yun yung mga alternative na kung walang pambili. Pero kung may pambili naman, na lang, yung pikoy na pampapertil. Marami yan sa Lazada, mga lods, maraming nabili. Kaya kung may malapit sa inyo mga pet shop po, yung mga anuhan ng aso, minsan meron yan. Bilihan ng pagkain ng aso, minsan merong benta yan. O kaya yung mga bilihan ng panabong, minsan kasali yan kasi alam ng mga nagtitinda na yun na marami nang nag-aalaga ng ibon sa Pilipinas, lalo na sa metro, mga lods. So yun lang yun. Tapos pag okay na yun, na kondisyon na, tapos magbe-breed,
So huwag mo masyadong inaabala yung ang ibon mo mga lods. Huwag mo masyadong inaabala. Pabayaan mo lang sila. Basta ibigay mo yung tama sa kanila. Tapos, pag nag-itlog na yan, bayaan mo lang na ano. Kasi lalo na kung basal, di ba, no? Ngayon, pag namisa na yan, ang kondisyon naman ba, siyempre fertile, ano, dahil ano, maganda yung ano mo, yung kondisyon. So, yung ano naman ngayon, dagdagan mo yung pagkain, mga lods. Magiging dalawa na yung patukaan. Isa sa bird seeds o African mix at saka doon sa chick booster o kaya Integra 2000. Yan yung ano, dalawa na yon. Depende yun sa dami ng inakay. Kasi ako mga lods, pag isa pa lang napisa, ano, kapiraso lang yun. Konti lang yung nilalagay kong ano, na Integra o chick booster. Ngayon, pag dumadami na pipisa, parami, padami rin ang padami yung nilalagay ko. So, ganun mga lods. Tapos, laging ang tubig ay malinis. Huwag yung pabayaan, ano. Tapos, importante, dapat hindi napapasok ng daga o bubit. Kung nakasabit yan, yung takpan nyo, yung pinaka-top ng inyong mga ano, kasi minsan nalalagyan ng tae ng bubit yan. So, bata pa yung inakay nyo na isusubo na ng hen o ng kak sa kanilang mga inakay. Kaya minsan, bata pa, patay agad. Kaya minsan, yan yung mga tanong sa akin na bakit daw namamatay yung inakay sabay pa. So, yun, may possible. Hindi ko lang kung sino nagtanong sa akin eh. Yun, isa yung dahilan, may possible na bata pa, nakakain na ng ano, naisubo ng ano, ng kak o ng hen sa kanila. Kaya maagang namayapa yung mga inakay, mga lods. So yun, ganun yung ano, pagkukondisyon at pag-aalaga sa mga alaga nating ano, alaga nating mga ano, parakeets o mga kits, mga lods. Kaya kita nyo naman yung mga ano natin, mga alaga natin, pag nagbuga, ang dami. Totally, kanina nagbaba na naman ako eh. Binaba ko kasi ano na eh, malaki na. Merong ano eh, merong kahit kumpleto na. Nakakalipad na pero nasa nest box pa rin. Yung mga ganun, pinoforce ko ng ibaba yun eh. Pero kayo mga lods, kung UV lang kayo, huwag yung gagawin yun. Antayin yung bumaba. Kasi baka magkamali kayo ng ano, trato sa ibon eh. Yung pa ikadisgrasya. Ako kasi kahit pa paano, kapado ko na. Ngayon, pag hindi pa kaya, binabalik ko lang yun, o kaya pinapaumpong ko sa isa iba na ano. Kasi minsan pag ginalis mo na yan, ilang araw na pag binalik mo, ayaw nang tanggapin ng hen yan. Kaya tutukain na yan. Kaya minsan ako, pinapaumpong ko mga kahit mga 4 na araw, gano'n, 5. Yun, tas kukunin ko na, pwede na yun. So yun, ganun lang ang mga lods, ang pag-aalaga sa breeding hanggang sa makabuga sila ng inakay. Tapos yung inakay, kung paano yung ano. Tapos yung gulay, tuloy pa rin yan mga lods. Gawin nyo 2 times. Tuloy pa rin yun. Tsaka kontian nyo. Huwag masyadong marami kasi baka masobra ng gulay, magtain naman yung inakay. Bawasan nyo, kumbaga sa ano, kahit pa paano may gulay yung ano. Ang pinaka the best mga lods yung ano, yung kung meron kayong oregano, yun na ipakain nyo pag may mga inakain na, para ano, parang ano yun vitamins sa mga ano, sa mga inakay natin. Ibig sabihin ano siya, may pang-boost ka agad. May booster sa kagad na natural booster mga lods. Kasi ang oregano mahusay yan eh, na yan ang ginagawa ko sa mga inakay ko mga idol. So yun mga lods, yun yung mga tip na may bibigay ko sa inyo ngayon, lalo sa mga UV o yung mga mag-uumpisa pa lang mga lods. Okay mga lods, maraming salamat. At sana kung hindi ka pa nakasubscribe, nanonood ka,
mangyaring pakiclick mo na at makahingi ng ng isang subscribe dyan, at saka pakiclick mo na rin yung notification bell para lagi kang updated, at paki-share mo na rin, Lods, para may makapanood din na baka kailangan nilang may nag-aanap ng ganitong klaseng video, makatulong tayo, mga Lods. Okay, mga Lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.